Kapag lagi kang available para kang isang tubig, kailangan ka nila pero hindi ka nila pinahahalagahan. Kapatid, alam mo yung pakiramdam na kahit gaano ka kagwapo na tao, kahit ikaw pa yung pinakamaaasahan, pinakamatyaga, pinakatapat, parang wala pa ring epekto sa kanya, lagi kang nandyan. Lagi kang sumasagot ng message. Lagi kang handang mag-adjust. Pero siya, minsan lang mag-reply. Minsan lang mag-effort. Parang ikaw pa yung nagmamakaawa na pansinin ka. At alam mo ang masakit dyan? Hindi dahil hindi ka enough, kundi dahil masyado kang available at nawala na yung excitement sa'yo. Pero paano kung may paraan para baligtarin to? Paano kung may 5 prinsipyo mula sa mga Stoic philosophers na pwedeng gamitin mo? Hindi para mang-manipulate, kundi para maging uri ng lalaki na natural na hinihintay ng babae. Kung gusto mong malaman yung mga paraang yan, manatili ka hanggang dulo ng video na ito. Dahil pagkatapos nito, magbabago ang tingin mo sa sarili mo at magbabago rin ang tingin niya sa'yo. Narito ang katotohanan na walang nagsasabi sa'yo. Karamihan sa mga lalaki, nawawalan ng dating hindi dahil kulang sila sa itsura o pera. Nawawalan sila ng dating dahil nawawala yung sense of mystery sa kanila. Pag-isipan mo to, kapatid. Noong una, nung bago pa kayong naging close, may spark, may excitement. Bakit? Kasi hindi niya pa alam lahat tungkol sa'yo. Hindi ka pa predictable, hindi ka pa boring. Pero habang tumatagal, ano ang nangyayari? Naging routine ka na, naging safe ka na. At para sa isang babae kapag wala ng challenge, wala na ring kilig. Hindi ito dahil masama siya. Ito ay human nature. Kahit si Marcus Aurelius mismo sinabi niya, ang mga bagay na madaling makuha ay madali ring balewalain. Kaya kung ikaw yung tipong laging naghihintay, laging available, laging nagbibigay ng oras kahit hindi hinihingi, malamang nararamdaman mo na yung resulta. Yung parang lukewarm na treatment. Yung parang, andyan ka lang pero hindi ka talaga gusto. At ang tanong, paano mo babaguhin to? Bago tayo pumunta sa solusyon, kailangan mong harapin muna ang masakit na realidad. Isipin mo si Marco. Si Marco ay isang ordinaryong lalaki. Matiyaga, mabait, laging nandyan. May ka-work siya na nagustuhan niya. Si Ella. Ginawa ni Marco ang lahat. Lagi siyang nagdadala ng kape para kay Ella. Lagi siyang nagtatanong kung kumain na ba siya. Pag may problema si Ella, si Marco ang unang tatakbo para tumulong. Pero ang resulta, si Ella, pinipili niya yung ibang lalaki na halos hindi naman nagpaparamdam. Yung tipong minsan lang mag-message, minsan lang mag-appear, pero kapag andyan, sobrang impact. At si Marco, naiwan sa friend zone. Hindi dahil kulang ang effort niya, kundi dahil sobrang dami ng effort niya at nawala yung sabik sa kanya. Naranasan mo na rin ba to? Yung feeling na mas nagmamahal ka pa, mas lumalayo pa siya? Yung parang mas pinipiga mo yung sarili mo, mas lalo ka lang nadidrain? Gaya ng sinabi ni Epictetus, hindi ang mga pangyayari ang bumubuo ng ating paghihirap, kundi ang ating reaksyon sa mga ito. Ang problema ni Marco ay hindi si Ella. Ang problema ni Marco ay ang sarili niya, ang paraan ng pag-approach niya. At kung hindi niya mababago yon, kahit ilang Ella pa ang dumating sa buhay niya, pareho lang ang ending. Pero si Marco, nagbago siya. At ngayon ipapakita ko sa iyo kung paano. Unang paraan maging may sariling mundo. Ito ang pinaka-fundamental na prinsipyo ng Stoicism na pwede mong i-apply sa attraction. Kontrolin mo ang sarili mo, hindi ang iba. Si Marcus Aurelius, kahit siya ang pinakamakapangyarihang tao sa buong Roman Empire, hindi siya naghabol sa approval ng mga tao. Bakit? Kasi may sarili siyang misyon, may sarili siyang mundo. Kapatid, kapag nakikita ng babae na ikaw ay may kanya-kanyang buhay, may pinapursu ka, may pinagkakaabalahan ka, may passion ka, natural na magkakaroon siya ng curiosity sa'yo. Bakit? Dahil nakikita niya na hindi ka dependent sa kanya para maging masaya ka. Si Marco, noong nagbago siya, unang ginawa niya, bumalik siya sa gym. Nag-enroll siya sa online course. Sinimulan niyang itayo ulit ang buhay niya na hindi nakadepende kay Ella. Alam mo ang nangyari. Si Ella na mismo ang nagtanong, "Uy, ang busy mo na ah. Okay ka lang ba?" Hindi dahil naawa si Ella, kundi dahil bigla na lang naging interesante ulit si Marco. Tandaan mo to, ang lalaking may sariling mundo ay mas attractive kaysa sa lalaking buong mundo ay ikaw. Pangalawang paraan, master the art of strategic silence.
Alam mo ba kung bakit powerful ang tahimik na lalaki? Dahil ang katahimikan ay nagbibigay ng espasyo para mag-isip ang babae tungkol sa'yo. Sa psychology, tinatawag nila itong Zeigarnik effect, ang tendency ng tao na mas maalala ang mga bagay na hindi pa tapos or hindi pa fully explained kapag hindi mo sinasabi lahat. Kapag may hiwaga ka pa, nag-iisip siya. At kapag nag-iisip siya tungkol sa'yo, andyan na ang sabik. Si Seneca mismo nagsabi, ang tunay na kapangyarihan ay nasa mga salitang hindi mo sinasabi. Kaya huwag mo nang i-explain ang bawat kilos mo. Huwag mo nang i-update siya sa bawat segundo ng araw mo. Hayaan mo siyang mag-wonder. Hayaan mo siyang maging curious. Si Marco dati, kapag hindi nag-reply si Ella within 5 minutes, 3 follow-up messages agad. Ngayon, kapag hindi siya nag-reply, nagpapakita lang si Marco na unbothered. At yun ang nakakabaliw. Yung hindi mo alam kung anong iniisip niya. Pangatlong paraan. Bigyan mo siya ng emotion, hindi ng material na bagay. Karamihan sa mga lalaki, ang akala o pag bumili ka ng mahal na regalo, pag nag-dinner ka sa mamahaling restaurant, mahuhulog na ang babae sa'yo. Mali. Ang babae ay nahuhulog sa emosyon, hindi sa bagay. Ang naaalala niya ay kung paano mo siya pinatawa, kung paano mo siya pinaiyak sa saya, kung paano mo siya pinakiramdam na espesyal, hindi dahil sa kung magkano ang ginastos mo. Sinabi ni Epictetus, ang kayamanan ay hindi sa dami ng iyong ari-arian, kundi sa kakaunting bagay na iyong kailangan. Ibig sabihin, simplicity wins. Ang isang sincere na compliment na unexpected ay mas mabigat kaysa sa isang bouquet na expected. Ang isang random na tawag para lang sabihin na naalala mo siya ay mas makakakilig kaysa sa kahit anong mamahaling alahas. Si Marco, alam mo ang ginawa niya. Isang gabi, nag-message lang siya kay Ella. Naalala ko yung sinabi mo dati tungkol sa pangarap mo. Nag-research ako konti. May nakita akong pwede mong itry. Iyon lang, walang mamahaling regalo, walang grand gesture. Pero yung fact na naalala niya at pinagsisikapan pa niyang tumulong, doon nagsimulang magbago ang tingin ni Ella. Ika-4 na paraan. Huwag kang matakot umalis. Ito ang isa sa pinaka-powerful na stoic. Principles na karamihan sa mga lalaki ay takot gawin. Ang willingness na mawala. Hindi ibig sabihin na ghostin mo siya o maging cruel ka. Ang ibig sabihin ay huwag mong gawing buong mundo mo ang isang tao na hindi ka naman ginagawang kahit maliit na parte ng mundo niya. Si Marcus Aurelius ay nagsulat, tanggapin ang mga bagay na hindi mo makontrol at ibigay ang lahat sa mga bagay na kontrolado mo. Kapag nakita ng babae na kaya mo siyang mawala, na hindi ka desperado, bigla siyang mag-iisip, teka, baka mawala talaga siya. At dun papasok ang scarcity principle. Ang mga bagay na pwedeng mawala ay mas pinahahalagahan. Si Marco nung nagsimula siyang hindi na mag-chase, nung nagsimula siyang umalis, kapag hindi siya nire-respeto, saka lang napansin ni Ella na baka magkamali siya kung papalayasin niya si Marco. Hindi ito mind games, kapatid. Ito ay self-respect. At ang self-respect ang pinaka-attractive na quality ng isang lalaki. Ika-5 paraan. Maging consistent, hindi clingy. Malaking difference ng dalawang yan, kapatid. Ang clingy ay nagpapakita dahil takot mawala. Ang consistent ay nagpapakita dahil may value siyang dinadala. Ang clingy ay nagme-message ng 10 beses sa isang araw na walang sagot. Ang consistent ay nagpapakita kapag kailangan at umaalis kapag hindi. Si Seneca ang nagsabi, ang totoong pagmamahal ay hindi sa dami ng oras, kundi sa quality ng presensya. Kapag ikaw ay consistent, ibig sabihin reliable ka, dependable ka pero hindi ka choking, nagkakaroon ng trust. At ang trust ang pundasyon ng sabik. Dahil kapag nagtiwala na siya sa'yo, dun niya ile-let go yung guard niya. At kapag na-let go na niya yung guard niya, dun papasok ang totoong connection. Si Marco sa huli, naging ganito ang approach niya. Hindi na siya nagpaparamdam araw-araw, pero kapag nagpaparamdam siya, may substance, may value, may purpose. Hindi lang basta kumain ka na ba, kundi mga usapan na nagpapakita na kilala niya si Ella at genuine ang concern niya. Alam mo ang nangyari, si Ella na mismo ang nagsimulang mag-initiate ng conversation. Si Ella na mismo ang nagsimulang magsabi ng, bakit ang tagal mo naman mag-message? Yung sabik, bumalik. Hindi dahil nag-manipulate si Marco, kundi dahil naging lalaki siyang worthy na sabikan. Kapatid, ang 5 prinsipyong ito ay hindi magic tricks. Hindi ito manipulation. Ito ay mula sa pinakamatandang wisdom ng mundo, ang Stoicism, na inangkop para sa modernong relasyon. Balikan natin.
Una, magkaroon ka ng sariling mundo. Huwag mong gawing sentro ng buhay mo ang isang tao. Ikalawa, master the art of strategic silence. Hayaan mong mag-wander siya. Ikatlo, bigyan mo siya ng emosyon, hindi material na bagay. Ikaapat, huwag matakot umalis. Ang self-respect ay ang ultimate attraction. At ikalima, maging consistent, hindi clingy. May difference yun. Kung may natutunan ka sa video na to, i-like mo at i-share mo sa kaibigan mong kailangan ring marinig ito. At kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka at i-on mo na rin ang notification bell para hindi ka makalagpas sa mga susunod na Stoic lessons. Tandaan mo kapatid, ang lalaking nag-i-invest sa sarili niya ay ang lalaking hindi kailanman maghahabol. Maging stoic, maging matibay. At lagi mong tandaan, ang tunay na lakas ay hindi sa paghahabol, kundi sa pagiging lalaking binabalik-balikan